parang nga nangyari, walang nilatag na flood control eh. Ang naging... Parang, Opo. parang inianod lahat ng tubig, ang lahat ng flood control Nako. projects na talagang ipinundar. Kung talagang naipundar dyan. Yun ang- Kaya nga tayo nagtatalaga ng pondo dyan. Opo. Kaya nga yung 5,000 flood control projects, walang nangyari, di ba? Oho. Masaya na kayo ng Lunes. Alam niyo na lubog na tayo. Yun na nga po. Di ba? Maulan at malubog na Lunes Oho. sa inyo pong lahat. Pero huwag po kayo mag-alala. Kaya naman po, sanay na po tayo dyan. Di ba? Ayun na nga, oo. Konting tiis lang. Oho. Kumbaga, ina-expect na natin yan. Mukhang ano naman, Kaya ako naka-preposition. nandito dahil sa Opo. may kausap ako dyan sa malapit lang dito, sayang naman. Opo. Para sa ganun, maka-absent naman ako ng Biyernes, di ba? Ayun. At least nabayaran ko na. Oho. Ayoko naman yung nagkakautang ako eh. Ayun. Ito, advance na ito, kaya kahit nawala ako ng Biyernes, bayad na ako. Kaya sinisiguro ko na. Parang pinagpapauna yun na sa Wala ka sa Friday. Ay, nako. Ay, pero ganun pa man ho, samahan nyo kami ha. At siyempre po, maghatid kami sa inyo ng mga balita, sitwasyon sa iba't ibang lugar ng ating bansa. Mamaya po, latest din mula sa Pag-asa sapagkat papagabi na po, maihanda natin ang ating mga sarili. Baka mamaya ay yung lugar ninyo wala kayong kamalay-malay. Nakita nyo ba, Nelson, yung boulder ba yun? Napakalaking bato, Sen. Biglang lumaglag doon sa may gawin ng Benguet na yung kotse parang latang napipi eh. Saan lugar yun? Ibig sabihin, landslide, ano? Pero hindi sa landslide Sen eh. Pero isang malaking bato lang po na gumuho galing doon sa sa taas ng bundok. Ibig sabihin, gumuho talaga yung panig na yun. Yun na Kaya nga yung po. boulder biglang kumalas, di ba? Grabe yung bato na yun, kaya parang papel o parang maliit na So, lata tumama sa isang sasakyan. Opo, na nakaparada. Buti na lamang walang tao. Yun po. Nasaan na yung mga project na kung tawagin ay road slips, di ba? Tsaka yung road net, Tsaka yung sa landslide. Oo, di ba meron pang mga net na? Hindi, mga rock net yan. Rock net pala, Oo. sorry, oo. Merong slopes protection, ayan eh. Oo. Slopes protection. Ayan. Yan ang landslide. Eh, Diyan yan, ang sir, galing. Kaso, nako, Yun, nabagsakan pa. Ibig sabihin, ang galing doon sa landslide. Oh. Nakita niyo yung kotse, Parang ginulungan lang na kung ano. apakalaking boulder yun, di ba? Laking tipak ng bato. Ayan, landslide na nakikita natin, di ba? Oo. Bumigay ngayon. Yun, Oo. Pati yung aso na daganan pala, hindi nakatakbo. Mabuti na lang, walang tao yung Yun na driver. nga po. Walang driver, walang driver yung sasakyan po. Nakahinto. Sinuswerte pa rin, ano. Ayun, kaya ang lalaki ng bato na sa... Ayan ang sinasabi natin. Oho. Parte yan ng mga lugar na dapat diyan inilalagak yung mga project ng slopes protection. Slopes protection pala. Kasama yang sa landslide na yan. Opo. Road slips. Para sa ganun, yung mga kalsada natin ay magagamit sa mas mahabang panahon. Opo. Sa lagay na yan, wala. Sira na naman ang Ayan, mga kalsada natin. Di ba? Oho. Anong location yan, Direk? Ano yung mga lugar na yan na pinakikita natin? Baguio. Oo. Diba? Benguet area ba ito? Benguet. Di ba Benguet puntang area? Baguio? Oo nga po, Ay, nako. Yan ang nakakatakot. Pantakin mo yan. Akala natin malalaking malalaking tubig lang ang babagsak sa ating sasakyan. Mantakin mo yung boulders pa. Oo. Pero bukod po dyan, Sen at mga kababayan, Nelson, marami din pong lugar ngayon ang talaga namang lubog sa tubig baha. Alam mo ba, lalo na dito sa Metro Manila. Oo. Latest po ay abot na ng 16 meters ang water level sa Marikina River. Marikina River ito. Marikina River, ayan, pa 70 na. Dahil sa walang tigil na ulan. O, di bumaba? Nung isang araw, 19 yan eh. Yung linggo po kasi kasagsagan ng buhos. Di ba? Opo. Ibig sabihin, bumaba na. Bumaba. Pataas pa bahagya rin. po, oo. Pero ang latest dito, Jen, yung Wawa Dam, abot na ng 135.58 meters as of 3 p.m. Ang Sa lalim niya. Montalban yan. Montalban, Opo, oo. opo. Pababa rin ng Marikina yan. Yan. Sen, Ayun na atang Lamesa Dam, ang Yung tumumba lamesa, pa. mukhang
Mabuti pa yung lamesa sana umapaw sa pagkain. Lamesa Dam. Lamesa dam po. Eh, yung Sopa Dam, wala kaya? Wala. Kaya pala nagkakaganyan dahil hindi lang isang low pressure area ang nasa loob ng Philippine Area of Responsibility ngayon. Dalawa. Dalawa na ba? Nagtutulungan pa para magpalakas ng ulan. Nagtulungan. Nagtulungan. Ayun, no? So halos lahat, yung gawing Ayan, itaas lang naman medyo malinaw, no? Pero yung ibaba, mula yan, Luzon area na yan, no? Pababa hanggang sa Dalawang dulo. weather systems ang nagtulungan Opo. para Humigop ng tubig ulan. Fatigue can be a sign of liver damage. Yung liver Oh, ibuhos ng ganung karami yes. para magdulot ng katakot-takot na baha. Opo, Sen. Sino-sino yung mga weather systems na yan? Alam Wala ang pa, hindi pa pangalan. pinapangalanan po. Si Hindi pa po ganap na bagyo yan, Sen, ha? Ano pa lang, low pressure area pa lamang po yan. Wala pa pong pangalan kasi hindi pa po naging ganap na bagyo. Yung bagyong Krising, nakalabas na no? Nandun na sa Hong Kong na. Sa Hong Kong. Dumaan na. Ang lakas dun. Mantakin nyo sa Hong Kong, Sen, ang report ng ating mga OFWs, umabot ng signal number 10. Sa Hong Kong. Opo, ganun pala sa kanila ang signal. Dito sa atin, pag nag-signal number 4, ayaw nyo nang lumabas ng bahay. Pero sa kanila pala, signal number 10. Kaya kasi naman tayo matatakutin eh. Bagay sa Hong Kong, tinatawan-tawanan lang po nila Sa kanila kahit 30, tatawa pa sila eh. Oho, mukhang yung kanilang mga building doon ay nakatindig pa rin. Mukhang handa sa ganong klase ng malakas na hangin. Yan pala. Wipha. Oh. Typhoon Wipha ang pangalan. Ayan, no? International name. Ano, binabantayan pa ba nila? Mga ano ba ito? Reporter ba ng Hong Kong ito? Ano yan eh, yung mga... Huli kayo eh, may pangalan na, nabasa ko na, ayaw ko lang banggitin eh. Ganun ba? Oo. Hindi, iba po yung ano, kung sakaling pumasok Hindi po yung Krising, Opo. yan ang palabas. Opo. Pero yung papasok, nabigyan na ng pangalan. Hindi po, ano mo, huli magiging lang kayo. katukayo nyo yun. Huli lang kayong dalawa, ayaw kong banggitin. Oo nga pala. Kaya lang... Akalain mong isusunod sa pangalan ko. Ayun nga pala. Hindi talaga. Magiging daunting araw yung pangalan ng bagyo. Pero hindi pa po kasi ganap na nagiging bagyo yun eh. Kung pwede lang, wag na yung pangalan ko. O gawin na lang David siguro. Hindi, ang ginawa ko namin, Dante Recto po eh, para malihis po yung ating sound engineer. Nangingiti tayo, pero yan po ang sitwasyon ngayon sa iba't ibang lugar ng ating bansa. At marami din tayong mga kababayan, Nelson, sa evacuation center. Ito pala, pinakikita natin ito, Wawa Dam. Grabe. Yan po palang larawan, Sen, no? Sasaluhin ng ano yan, San Mateo at hanggang papunta Marikina. Ayun. Pasok ba ng Marikina River yan? Yung ganyang persa? Pasok yan. Naku po. Isa lang kasi ang daan dyan, papunta doon eh. As of what time yan? Diyan ako nasasayangan, Jen, Nelson. Ay, oo. Napakaraming tubig sa panahon na tagulan ng kamukha niya. Bigla na lamang papasok sa atin, mabilis, aalis din, hindi natin napakinabangan. Pero sa mga ibang jurisdictions, yung tubig na yan ay kanilang nalilikom, Nahaharness na lang. naharness nila yan, naiimbak nila, at nagagamit nila sa iba't ibang pamamaraan at paggamit. Ano? Sa atin, sayang. Darating sa atin, puro kasipayuan, puro kapinsalaan ang dala. Pero wala tayong nakita. Sana man lang, sa kabila ng pinsala na kanilang idinulot, naharness naman natin, nalikom natin. Di ba? Pagkatapos niya sa isang panahon, magagamit natin kahit pandilig lang, Yun na nga po. panlinis kaya. Tama. Sa ibang bansa, ganun ang ginagawa eh. Pero sa atin, hinahaya na. Sa matagal na panahon, puro ganyan na lang. At pagdating ng tagtuyot, Sen, naghahanap naman tayo ng tubig kung saan tayo makakakuha ng tubig. Oo, kaya yan ang Diba? dahilan kung bakit sinasabi ko nga, nung isang linggo na nag-uusap tayo, ang project na ginawa ko ay yung kung paano i-harness yung ganyan. Di ba? Binigay ko na kay Direk, baka kung may time tayo mamaya, maya-maya ng konti, mapasinag natin. Yung binabanggit niyo po sa Claver, Cagayan. Yung Claveria, Claver, Cagayan. Ayan. Ito ho palang ipinakita natin ay as of 2 p.m. Yung kanina. Sitwasyon po yan sa may bahagi ng Wawa Dam. Mas tumindi pa ngayon. 2 p.m. ngayong hapon. Opo, ngayong hapon. Kailan lang, ha? Nako, ang Commonwealth Avenue ho naman, yung mga pangunahing kalsada ng ating dito sa Metro Manila, ay mukhang hindi po umuusad ang mga sasakyan.
sobrang traffic din daw po. Ano ha? Dahil sa mayroong mga lugar na umabot ng gutter deep yung tubig, kaya yung maliit na sasakyan na hindi po basta-basta makalagpas sa mga lugar na yan. Ito pang Ayan. epekto, Jen, ha? Bukod dyan sa mga baha na yan, ay... Tandang Sora? Oo. Sa amin yan Ganun ba? Hindi, pero ang kabilang side ng Tandang Sora ito. Oo. May mata halos hanggang dibdib na Ay, oo, matindi. Tandang Sora ba yan? Ito, Kanina Central ho, Avenue, kanina. yan yung kanina. Doon sa may tapat natin. Pero ngayon, medyo humupa na po yan. Ayan. Nakadaan na ako. Late nung sasakyan ko. Ayun. Ito naman ay Mindanao Avenue. Ayan. Sige, nasa. Bukod pala dyan, Jen, sa mga baha-baha na yan na nakikita natin, itong matindi. Malawak ang pagkawala ng kuryente ngayong tanghali at hanggang ngayong hapon. Ganun ba? Ang pinakamalaki na nawalan ng kuryente, pinakamalawak, ay itong probinsya ng Cavite. Oo. At bukod dyan ay apektado rin ang lalawigan ng Rizal, Laguna, Maynila, Batangas, hanggang Quezon Province. May mga lugar na nawalan ng kuryente dahil sa masama ang panahon. So, Region 4A. Ang tinaman. Pero buti, Metro Manila, wala tayong naramdaman, ano? Hindi masyado. Dito, wala. Oo. Ayan. Anyway, tanggapin na lang natin itong report, ano? Ilang lugar sa Caloocan City nakaras daw po ng pagbaha dahil sa magdamag na pag-ulan. Naku, ano na kaya ang sitwasyon ngayon? Erlo, ano ang exact location mo? Erlo Bringas. Kuya Jen, nandito tayo sa bahagi ng North Caloocan at sinilip natin yung bahagi ng Bagumbong Road. Diyan yung napaulat mula pa kagabi na halos lumubog at hindi makadaan yung mga motorista dahil nga sa biglaang pagulan at tuloy-tuloy na magdamagang pagulan. May mga yan yung ilan sa mga motoristang natrap at hindi nakadaan sa kalsada mula pa yan ay kuha kagabi, pero sa ngayon ay naisaayos na kaagad ng DRRMO ng Caloocan at ng barangay yung area na yan, kung kaya't humupa na rin yung baha at gutter deep na lamang yung taas hanggang sa baga oras na ito. May mga na-monitor din na ilang pagbaha sa iba pang panig ng Caloocan maging sa north at south, kung saan ay halos hindi rin makadaan yung maraming mga motorista. Ayon sa Caloocan City LGU, may dalawang barangay din silang minomonitor, kabilang yung barangay 160 at 164 na pawang mga nakaharap sa Tulyahan River dahil nga sa biglaang pagtaas ng tubig sa ilog ay kanilang sila'y nakaantabay pa rin hanggang sa ngayon kung dapat na ilikas yung maraming mga residente. Sa ngayon, Kuya Jen, Kuya Nelson at Sena Marcoleta ay may mga areas pa rin dito na naka-ready, lalo na yung mga rescue team at rescue equipment nila dahil nga sa kung magtutuloy-tuloy pa yung pag-ulan ay pinangangambahan na baka tumaas na naman yung level ng tubig sa ilog, lalo na dito sa may bahagi ng Camarin na North Caloocan at sa may Bagong Silang na North Caloocan. Sa bahagi naman ng barangay 176 sa Bagong Silang North Caloocan, wala pang napaulat na inilikas na mga residente pero nananatiling malakas yung pagdagasa ng tubig mula sa ilog na siyang binabantayan sa ngayon dahil nga sa baka tumaas pa ito at kailangang ilikas yung maraming mga residente. Yan mo na ang update mula rito sa Caloocan City. Balik sa inyo. Salamat. Yan po si Erlo Bringas mula sa North Caloocan. Ano ha? Akala pa naman natin na kahit lumakas ang buhos ng ulan dahil sa laki ng pondo para sa flood control, Dapat wala ng baha. dapat wala nang baha kahit pa talaga namang apakaraming tubig ang bumuhos sapagkat bilyon-bilyon din ang naubos na pera dyan. Dapat handang-handa na ang bansa natin sa pagbaha, di ba? Lalo na Metro Manila. Ay naman, magkano ba ang ibinadget ng pamahalaan sa baha, Jen? Sa flood control. Oo, sa flood control. Mukhang Kasi nung mga nakaraan, tama sa 500 billion out of 5,000 na nabanggit pa ng Pangulo noon sa SONA, 5,000 flood control projects ang naisakatuparan sa buong bansa. Na nagkakalaga yata ng mahigit na 400 billion pesos. Yan, more or less, mga kalahating... Ayan, baka mamaya makalkal na naman yan. Ganon? Alam mo, nung ako'y nasa primary school din, Opo. natatandaan ko, babaha sa amin,
pagka 2 araw na yung ulan. Yung tuloy-tuloy talaga, oho. Eh dito 2 oras pa lang, baha na eh. Yun ang pagkakaiba. Hindi ko malaman. Opo. Siguro dahil dumami yung tao, hindi ko malaman. Ano? Pero sana man lang, dahil sa laki naman ng budget na itatalaga sa ganyan. Siguro naman, nung 1966 din, ano, Opo, Nelson. wala pang ganong ano. Baka yung budget naman nun, piso-piso lang, di ba? Opo. Kaya pwede mo sabihin na hindi ganap na nabibigyan ng tugon siguro. Pero kung bilyon-bilyon naman na piso na ang pinag-uusapan para maihanda, maitalaga Oho. ang kinabukasan ng bansa, eh parang ang nangyari, walang nilatag na flood control eh. Ang naging... Parang inianod lahat ng tubig, ang lahat ng flood control Nako. projects na talagang ipinundar. Kung talagang naipundar, Jen. Yun na nga po ang naging... Meron akong binigay na litrato kay Direk. Pwede ba nating ipasinag yun? Sige Kasi nga, direct. kapag ka ganyan ang project, kasi nakita ko yun, parang riprap na pangsalag talaga sa sa tubig. No? Opo. Pero yun, nung makita ko, wala pang tubig, nasira na Pwede ba nating ipakita? Oho. Saang lugar yan, Sen? Sa Pampanga. Pampanga ito? Ayaw ko nang banggitin kung sino saan congressman ang project niya. Sana, direct, pasinag mo nga. Hindi. Yan. Yung sa ano yan Claveria yan eh. Yung Claveria, yung isa. Yung Diyan, makitang-kita nyo dyan kung bakit nagkakaganyan. Magkaroon lang tayo ng idea, bakit 2 oras lang? Kung Opo. minsan oras lang eh. bago natin ipakita, Sen, kasi ng malimit na katwiran, ang mga lugar daw po sa ating bansa, lalo Metro Manila, overpopulated daw po. Tapos silted ang mga ilog, yung mga daluyang tubig. Nandun na nga ako. Opo. Kaya nga tayo nagtatalaga ng pondo dyan. Opo. No namang primary school, wala pa namang yung mga ensyang pinalaki natin. Oho, Na siyang kumukuha ng basura, naglilinis ng mga kanal, naglilinis ng mga drainage. Noon, ang tawag doon mga, naka-uniforming nagtatrabaho sa kalsada? Ano po, yung mga... May tawag sa kanila dyan. Metro 8, parang ganun po, kung Metro Manila. Metro 8 ngayon, pero Opo. nung panahon na yon, Nelson, Yung alam mo ngayon? na ba yan Yung ngayon? Yung dati Hindi, daw. yung dati. Ay, dati. May mga uniforme sila eh. Nakalimutan Metro 8, ko. panahon ni Matandang Marcos yun. Hindi, ibig sabihin, alam na natin yung Metro 8. Metro 8. Modernong katawagan na yon. Pero nung primary school ako, Anong una pa? na sila yung gumagawa doon. Guardia Civil? Nakaano sila eh. Alam mo kasi iba yung uniforme ng polis. Opo. Pero pagka nakita mo sila sa kalsada, kaminero ang tawag doon. Kaminero! Diba? Kaminero! Kunwari pa kayo eh. Alam mo. Kasi yung Kaminero ay taga-bulasi ng Ibig basura. sabihin, Opo. kasi iba eh, primitive ang ano doon eh. Opo, tama kayo. Kaya mo na maintindihin yun dahil sa 1966 naman ang pinag-uusapan eh. Ilang taon na yung nakararaan. 50 years, 60 years na ang pinag-uusapan natin. Opo. Sa mga tuwid, iba na yung pamaraan, ibang pasilidad, Opo. moderno, may technology na tayo, mas maraming pera ang ginugugol. Yun ang ibig ko sabihin. Oho. Kung makita lang yung pinadala mo kay Direk, matatawa kayo, maiintindihan ka agad Oo. kung bakit nagkakaganon. Hindi yan, iba yun? Hindi, yun yung sa NIA Isang litrato lang yun. Isang Project litrato ng lang. picture lang, Project lang. picture. Isang picture lang yun. Picture lang yun, Direk. Picture yun ng... Para lang magkaroon ng idea, ang makakakita, kaya naman pala, walang masasalag na rito. Talagang, kapag ka dinaanan ka ng tubig, talagang mawawasak ka. Kasi ito, Opo. wala pang tubig na wasak na eh. Paano kaya kung dumaan pa yung tubig? Oo nga. Ayun na nga po, no? Di ba, Marami din daw ganyan proyekto sa gawin ng Quezon, Sen, siguro nga. Kasi kapag ka puro ganito, kukopihin. Alam mo, ganito yung style ko, sabi nung isa. Opo. Paano yung style mo? Laki ng kita mo riyan. Ito, ganito lang yung style ko eh. Gagayahin naman ang iba. Ayun, Kaya nga yung 5,000 flood control projects, walang nangyari eh, di ba? Oho.